Hahanguin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 7, mga talatang 15 hanggang 20. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni nang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Totoo naman ito Makikilala natin ang isang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kung mabuti ang puno, ang magpapatotoo, ang magbibigay ng pruweba ay walang iba kundi ang bunga ng punong ito. Ganon din sa gawa ng tao. Kapag mabuti ang gawa ng tao, mabuti ang bunga ng lahat ng kanyang gagawin. At walang masamang tao na hindi gagawa ng kasamaan at palaging kasamaan. Malibang ang tao ay magbago at maging mabuti, makakaya niyang gumawa ng mabubuting bagay. Kaya nga makikilala ang pag-uugali ng isang tao, ang karakter at katangian ng isang tao sa bunga ng kanyang lahat ng mga pinaggagawa o ng kanyang mga sinasabi. May babala si Kristo sa pagdating ng mga bulaang propeta. Kapanipaniwala at magagaling mangusap, pero kapahamakan naman ang dulot. Makikilala sila sa bunga ng kanilang mga salita at gawa. Pwedeng sa panumandali ay mapanlin lang sila or malilin lang nila ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at salita. Ngunit hindi katagalan ay mabubunyag kung anong klase silang mga propeta, at sinasabi ng ating Panginoon, sila ay mga bulaan, sapagkat ito ang magpapatunay o pinapatunayan ito ng kanilang mga salita at gawa pagdating ng panahon. Hindi man agad malantad, ngunit malalantad din. Maaaring itanong at pagnilayan, nagdadala ba sila ng tunay na pagbabago? Nagbubuklod ba sila sa mga tao? Tunay na pagmamalasakit ba sa tao ang namamayani? Nagdadala ba sila ng pagkakasundo o alitan? Dito natin makikita Kaya itong mga tanong na ito, pwede nating panukat sa mga taong naglilingkod sa kapanahonang ito, katulad ng mga propeta nung panahon ng ating Panginoong Hesus. Nagbubuo ba sila o nagwawasak? Tumutulong ba sila para lumago ang pananampalataya ng mga tao o nagiging hadlang dito? Babala ito na mag-ingat para di mabulid sa kasamaan, pero babala rin para ang mga alagad mismo ni Kristo ay hindi maging bulaang propeta o kaya maging bulaang mga disipulo, alagad, tagapangaral, misyonaryo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga bilang pagbababala na rin ito sa kanyang mga alagad. Maging mabuting alagad sa ehemplo ni Kristo. Hindi naglilingkod ang isang alagad para mapunan ang sariling pangangailangan. Totoo yun Walang personal na interest na puro papasok sa kanyang pangangailangan ng kanyang paglilingkod. Hindi naglilingkod ang isang alagad para mapunan ang sariling pangangailangan. Naglilingkod ang alagad na may kahandaang magmahal kahit na masaktan, kahit na may mga pagsubok, problema, suliranin. Kapag sinabing masaktan, hindi lang pang pisikal, pwedeng sa damdamin, pwedeng sa kanyang spiritual, pwedeng sa kanyang emosyonal. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.